Magandang araw sa inyo lahat at ngayon may special guest tayo para sa ating episode. At dito kasama natin ang dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager General Torre at dinala ko yung aking co-host na si Mr. Heckler, si professional heckler Ronald Llamas. Welcome General Torre. Thank you Ronald para sinamahan mo ako dito. Okay. Ngayon ko lang nalaman kung host pala ako. Yeah, di ba? Oo nga, binigla ko to eh. So, pero General Torres, salamat sa pagpunta mo dito ngayong araw na to. At alam mo, yung isang bagay na na-realize ko kay General Torres na na-appreciate ko, yung pagbibisikleta mo papunta sa trabaho. Totoo ba ginagawa mo yan? O araw-araw? O araw-araw ba ginagawa? Well, sa ngayon, hindi ganun ka frequent. Pero nung time na ang aking trabaho ay 8 to 5 at yung regular hours, like nung ako ay Deputy Regional Director for Operations ng NCRPO noong 2010. At nung ako ay Chief ng COMEL, Director ng COMEL, nitong before ako ma-appoint sa Davao, 2024 ba yun? 2024, yeah. General, yun. Dahil yun, yung mga administratibo na trabaho, araw-araw. Going one way going to work and one way going home. Hindi ko kaya yun eh. Kasi Ronald, I mean, na-imagine mo naman gano'ng ka-traffic ang EDSA. Tapos yung pollution. Yung pollution yung kalaban yan na nakakamatay ng tao ngayon eh. Nagkukang ka rin ba, Chris? Nagbibisikleta ka rin? Paminsan-minsan dati, tumatakbo. More tumatakbo ako. At nahirapan ako dahil sa, ang nakita ko ang problema, pag kung nga nagbibisikleta ako, tumatakbo ka sa may EDSA, mamamatay ka dahil sa sakit sa baga. Well, kung makita niyan ninyo sa aking Facebook post, pag ako ay babike sa EDSA, meron ako mask. Ang mask ko yung high volume mask na pang-industrial. Dahil ang maganda nun is kahit na pawisan ka, hindi nababara ang filter. So, hindi nababara ang filter doon. So, it's good. Industrial grade yun. Industrial grade, yeah. Industrial grade. Ako kasi nag-big bike. Pero mahirap mag-big bike sa EDSA. Mas maganda sa NLEX o SCTEX. Ano, wala masyadong traffic. Masyadong Pero yung iba klase bike naman yun kasi wala kang ensayo doon eh. Okay, sa kanya yung bisikleta, nakakapag-ensayo ka. Grabe nakakaya, nahiya ako Ronald kasi ito pa siguro yung pinaka-fit sa atin tatlo dito eh, di ba? Mas maganda actually mag-bike pag ma-traffic. Kasi at least ang mga sasakyan mabagal. Ikaw ang overtake. Hindi sila nang overtake sa'yo. Okay, so... Talagang si General lang pinaka-fit sa atin. Ikaw ba, hamunin mo na suntukan si Baste? Hindi. Oo. Hindi lang hamon. Hindi naman siya yung nanghamon eh. Si basta yung nanghamon, kumasa ka lang, tumados. Hindi dumalo, ha? Classic Duterte, di ba? Classic Duterte Classic yun eh. Duterte. Alpa, parang si Digong, sabi niya, come and get me. No? Diyan ako. Mas gusto ko dyan sa ICC. Dahil maganda ang mga rooms dyan, no? Oo nga. Tagal nyo naman akong kunin. Ayun, kinuha siya. Speaking of Duterte, General Torre, di ba, nung panahon mo bilang PNP, honestly, this is where I start, everyone noticed you eh. Yung nagawa mo sa paghuli kay Kibuloy, yun mahirap gawin yun. Kasi nga alam naman natin gano'ng makapangyarihan si Digong. Kasi Kibuloy na nakadikit kay Digong, you were stationed in Davao noong time na yun, di ba? Yes. Hindi ba nakakatakot yun? At ano yung naramdaman mo nung panahon na yun? At hindi ka ba parang sinubukan kausapin ng mga Duterte na sabihin huwag mong gagawin yung balak mong gawin? I'm sure may mga nangyari ganyan. Willing ka ba ikwento yan? Well, I was assigned as RD of Davao. There is a standing warrant of arrest. And there is information na nandyan lang. So, I implemented the warrant. Ganun lang kasimple. Yeah, ganun lang. Ito kasi mga hinuli ni General. Ito yung mga akala ng mga tao, untouchable. Yun na nga eh. Buloy, Yes. si Digong, no? Parang kahit ito mga to ang tingin nila sa sarili nila, invincible, untouchable. Until nahuli sila. Diba? Kaya ang ganda rin ng projection ni General noon eh. Halos nung panahon na yun, hindi pa siya masyadong kilala eh. Pero nung ginawa niya itong mga almost impossible task na ito, ay talagang tumaas yung kanyang mileage. No? Tapos nag-double down pa. Itong mga supporter ng mga ito, finocus yung banat kay Chip. No? Hinamon pa ng suntukan. Oo nga. Tanong ko nga sa'yo, General Torre, nung nangyari ba yun, hindi mo ba naisip na, teka lang, sino tong kinakalaban ko? Hindi ba naisip yun? Hindi ba dumaan yan sa utak mo na parang, ako baka kung anong mangyari sa akin dito? Kasi yun ang isip ng karamihan eh. On the contrary, alam na alam ko ang aking pinapasok. Dahil syempre kasama sa
environmental scan mo yan eh. Know the enemy, know the target. Yes. Diba? So kasama dun yung sino ba to, ano ba to, ano ang capability nito. So now and beyond, kaso it is a job that you have to do. It's something that has to be done. Dahil ako naniniwala talaga, itong trabaho mo, law enforcer. Ito, maliwanag na order ng korte. Yeah. Alam nga naman na ganun-ganun na lang yun. So it has to be implemented and let the court decide. It's not for me to decide on the case. Sa akin lang is implement ang warrant. At saka alam mo sa akin, General Torre, Ronald, ito, nawalan akong tiwala sa kapulisan natin. Sa totoo lang, nung panahon ni Digong. Sobrang nakakatakot pag nakakita ka ng kapulisan kasi iniisip mo talaga baka... Matokhang ka. Oo! Sus Mario Joseph, mapagkamalang ka lang at nangyari na nga sa akin yun na nagkaroon ng isang issue na sinabi na ano daw ako, nagdi-deal daw ako ng drugs. Wow. Hindi nga pangalan ko pero mukha ko yung nakalagay. Lumabas sa mga iba't ibang media. So natakot ako, nagtago kasi ang takot ko baka may makakitang pulis sa akin, biglang barilin na lang ako. At least hindi ka nakasama sa Matrix. Ako nakasama sa Matrix. Ayun, oh. Kasama ko si wow. Heidelin Diaz. Wow. Kasama ko si Jollibee. Kasama ko si Pinoy. Natawa ako sa Matrix na yun. Oh. Pero yun yung ibig ko sabihin, nung time na yun, pulis ka na nung time na yun eh. Yeah, of course. Anong feeling nun at nung time na yun ba, siguro naman wala kang tinokhang Kung mayroon ba aminin mo? Yun na masama rin, di ba? Yung isa sa mga nakita natin, ito first time ko sasabihin. One of the things that former President Duterte said during itong lately lang, na he stands by his decision, he's proud of his legacy, kamamatayan niya na ito. Oo nga. Ayun na nga eh. Ang tanong lang doon, ano ba yung legacy na yon? Ano ba yung ginawa niya? Bakit it appears na lahat ng mga kasama niya that enabled him to do what he is saying that is his legacy, lahat nagdidistansya na. May isa nga, nagulat ako. Hindi, sabi niya, nagulat ako nga, ba't ako nakasama dyan? Hindi man ako kasali dyan. And basically, all of those people being named na co-perpetrator niya or co-accused or correspondent niya sa kaso ngayon sa ICC, lahat dumidistansya. So if you are so proud of that kind of legacy, if you are so proud of what you've done, why is it now that nobody's owning up to it? It's something that puzzling, Sabi nga nung kanyang pinakamalapit na photo bomber, si Senator Bongo, sabi niya, wala akong kinalaman dyan sa EJK. Pinatatas siya ng mga DDS. Ba't sarili mo lang dinedepensa mo? Ba't di mo dinedepensahan si Digong? No? Kaya makikita mo, may mga cracks na mismo sa mga followers niya. Dahil sabi nga ni Chip, may mga dumidistansya na. No? Lalo na, meron silang parang nakaamba na international warrant. Diba? So, nagdidistansyahan na. Okay. Pero isang nagustuhan ko dito kay Chip, hindi niya ginatasan ng husto yung kanyang popularity dito sa pag-arrest kay Kibuloy tsaka kay Digong. Pag tuwing lalapitan siya ng media, no? Ang sabi niya ay, yung higher ups ko ang kausapin nyo. Yung secretary ng DILG, wag ako. No? Yung gano'n. Kaya yung iba kasi, dahil sumikat ka dyan, ima-maximize mo na. No? Tuwing magpapadala kami ng reporter na mag-i-interview kay General, sabi niya, yung superior ko kausapin nyo. No? Siya ang responsible dito. Pero ang sa akin ang nakita ko din at nagustuhan ko sa ginawa mo ng time na yun, nabalik yung tiwala sa mga pulis, sa law enforcers. At sobrang laki ng difference nung ikaw yung naging CIDG, tama ba nung time na yun? Tapos eventually PNP chief. From CIDG pa nakita ka ng tao na-realize at least may ginagawa niya yung tungkulin niya sa tamang paraan. Law enforcement, hindi lawbreaker. Tapos ang nagtaka lang ako nung time na yun nga, at hindi ko alam kung nasagot mo na o hindi, is lahat, nung time na ni Duterte, pareho rin naman yung mga pulis ngayon. Meron ba dun at marami ba sa inyo na nagsabi na, uy, teka, mali naman ata itong nangyayari nung panahon niya? O may kilala kasi ako, hindi ko alam kung totoo to, pero ito may nangyari, may isa akong alam na pulis na nag-resign from the police force at binaril siya. Dahil ayaw niya kasing gawin yung inutos eh. At sinubukan siyang patayin. Tapos ngayon, hanggang walang kaso, umalis na lang siya sa police force, hindi siya bumalik. Dahil natakot siya para sa pamilya niya. Hindi ko alam mo yung mga ganyang kwento sa loob ng
mga kapulisan kung meron ba kayong code na pwedeng magsalita o hindi. Pero at least ngayon nakikita ko nga ang ating mga pulis ay mas maayos na eh. Pero pare-pareho pa rin naman yung mga tao doon. Ano yung nagbago kung meron nga ba? At ano ngayon ang imahe ng ating pulis with especially with Nartates ngayon being the new PNP chief? Well, ang mga issues na yan ngayon ay isa sa mga tinatalakay ng ICC sa nakita natin kung paano yan ay diniscuss in detail sa confirmation of charges hearing. So, nakita natin doon ang mga detalye na inilabas ng mga prosecutors at ang mga ebidensya na nasusuporta noon. At marami doon ay pronouncement mismo ni former President Duterte. So, it was used against him. So, you know, maintindihan mo rin siguro at kung iput natin into context, into that perspective, yung mga sinabi niya noon at ang situation noon, eh makikita mo talaga na talagang marami ring mga siguro part ng kapulisan na no choice. Ito ang sabi ng Commander-in-Chief, may ganun eh. So, marami pa actually yan na mga inimbestiga ng ICC. At hindi lang naman doon sa mga principals, kundi hanggang sa baba ay nag-iimbestiga rin sila. Wow. Talking about that, no, yung nabanggit ni General, no? Isang very compelling at saka defining statements ng prosecution, including yung mga Filipino lawyers, ay kino-quote nila si former Secretary of Justice Boying Remulla. Nung sinabi ni Boying Remulla, wala kang makitang ebidensya. Mismo yung mga allegedly legitimate police operations na almost 7,000 yung namatay sa legitimate police operation, wala kami makitang police report. Wala kami makitang autopsy report. Wala kami makitang scene of the crime report. So, paano kami magkakaso rito? Kaya talagang ang logical na dapat kasuhan nito ay yung International Criminal Court. Sinasabi niya. Pero kanyo na-revealing yun dahil mismo ang kapulisan kiniklaim 7,000 ang napatay through legitimate police operation. Sabi ng mga human rights groups, more than 35,000. Pero kahit yung 7,000, sabi ni Secretary Boying Remulla noon at saka si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon, ang ginamit nilang term, erased. Pwede ba yun, General, na ma-erase yung mga reports? Wala silang mahanap eh. Well, kasama nga yan sa mga naging basihan itong charges ng ICC. Kaya pabayaan natin ang ICC na mag-imbestiga deeper and present it in their trials para makita kung merong ang makapag-support ng guilt ng akusado ngayon. Okay. O sige. So ngayon pag-usapan naman natin yung pagiging MMDA General Manager mo. Kailangan ko to i-correct kasi akala ko MMDA Chair ay pareho sa MMDA General Manager. May pinagkaiba pala yung dalawang yun. At ikaw yung General Manager. Yeah. At hindi yung chair. Sino ba yung chair? Hindi ko kilala to. Hindi ko pa ata nakikita tong chair na to eh. Sino ba to? Ang ating chairman ngayon, si Attorney Don Artes. And he's a very good leader ng MMDA. He's been in MMDA for I think 14 years na. Okay. And, he's been doing a good job. Okay. How I wish I had met him or even known that he existed. Kasi nakakalungkot naman kung ang like ang mga iba't ibang departamento ng ating gobyerno, hindi natin alam kung sino yung nagli-lead. Siya yung pagkatapos kay Ben-Hur Abalos, Yeah. diba? Ben-Hur ba? Ben-Hur Abalos, pagkatapos si Ben-Hur, siya yung pumalit. Tapos kayo naman yung MMDA General Manager. Ano yung trabaho ng isang MMDA General Manager? Essentially, ako yung COO ng corporation. Siya ang CEO. Okay. At ano ba ang trabaho ng MMDA? Kasi pati ako nalilito pa minsan-minsan eh. Well, Meron ka na bang karapatan sa mga mayor? Ang MMDA naman ay created ng 7924, our Republic Act yan. And meron siyang 7 key areas na pinagtatrabahoan. Kasama dyan yung coordination and planning ng buong Metro Manila. Dyan yung solid waste management. Dyan yung urban blight, yung improvement of the urban blight, greening. Dyan yung public order. Dyan yung traffic. So, ganon. So hindi lang siya traffic. Akala ng iba traffic lang ang MMDA eh. Urban renewal kasama sa trabaho ng MMDA. Kaya makita nyo yung mga city gardens natin, yung mga hanging, yung EDSA natin, may mga nakahang na mga
plants para kahit paano mag-improve man lang ang hangin natin. Yan, MMDA yan. Pero general, yung isang elephant in the room kasi sa MMDA, dahil sabi nyo nga, 7 yung key functions niya, ay halimbawa itong flooding. No? Dahil kasi hindi pwedeng marami kang flood control projects sa NCR. Dapat dyan, isa lang eh. At dapat yan ay nakadikip doon sa sources ng flooding. At isa nga naging problema ay yung ghost projects. Kita natin yan sa Quezon City. At yung problema sa mga substandard na mga projects. Pero yung pinakamalaking problema ay parang hindi integrated. Dapat dyan isang master plan lang eh. Ang MMDA ba ngayon ay inaayos yung ganyang klaseng kapulangan? Yung isang buong master plan na holistic? Ano, hindi dapat separate ang water impounding sa waste management. Yeah. Dahil kaya bumabara yung mga estero natin dahil sa mismanagement ng waste no? So kailangan talaga diyan integrated, holistic, no? At saka corruption proof. May ganun niya bang ngayong aspeto, General? Yes, precisely. Yan ang direksyon talaga natin sa MMDA. Kasi kung titingnan natin, mababalita natin may isang LGU, may sariling master plan, may ganitong master plan, may ganitong master plan. So hindi pwede, we cannot work in silos pag flooding and flood control at waste management ang pinag-uusapan. Kasi kung titingnan mo, dadalawa ang tapunan ng tubig ng Metro Manila. Manila Bay at saka yung Laguna Lake. No? So, ang tubig mula sa, kahit nasaan pa dyan, sa gitna ng Metro Manila, ay dapat makarating doon sa dalawang bodies of water na yon. Ngayon, may mga impounding, may mga ginagawa. Hindi po pwedeng they work in silos. That's why sa MMDA, nag-coordinate kami sa Project NOAA ng UP at saka sa Pag-asa para matingnan talaga ang topography ng area, matingnan kung alin ang sa pagganitong ulan, alin ang unang babahain, pag ganito ang rate ng ulan, alin ang babahain, pag ganito katagal ang rate ng ulan, alin ang tatamaan ng baha. So, pati yung kinocompute yun based doon sa pumapasok na tubig at saka yung flow rate nung mga drainage sa lugar na yun. So, nilalagyan ng science talaga. So, yan ang ginagawa ng MMDA because hindi po pwedeng ang 17 LGUs ay magkanya-kanya. So, kailangan integrated. So, pero paano, General, yung usapin ng waste management? Dahil hanggang ngayon kasi problema yan eh. Bawat mayor may sariling waste management projects, may sariling landfill. Eh siyempre, upos na yung lupa natin para sa landfill. Wala naman tayong bawal ang incineration eh. At this point, di ba? So, anong gagawin natin dyan? Dalawa na ngayon ang landfill na natitira natin. Sarado na yung ating Navotas. Andyan ngayon ang Rodriguez at saka ngayon ang San Mateo. In limited operations na ang San Mateo dahil maliit na lang siya. Ang Rodriguez nga ang main natin na landfill. So sa ngayon, ang direksyon natin is, kanina kausap ko yung Urban Farmer PH at saka yung Green Carabao. Okay. Basically, kung yun, waste management. Waste management yung Green Carabao. At saka yung Urban Farmer PH is ganun din. Urban farming sila pero ang kanilang mga inputs ay galing din sa mga waste at composting, basically recycling ng waste din natin. So, magpipinsan kasi na trabaho ang flood control at saka yung waste management. At sa ngayon, ang ating direction talaga dyan is tinitingnan na natin together with the DOE ang possibility ng waste to energy operations para we are producing 12,000 tons a day of trash in Metro Manila. Wow. And in A day, and estimate natin doon sa landfill natin at that rate in 25 years mauubos siya. So mapupuno siya and you have to look for another landfill. At nakita nga natin na medyo iba ang epekto ng landfill sa environment. Yes. So ngayon ang direction is looking for alternative way of disposing the waste. At ang isa nga tinitingnan natin, waste to energy. Okay, pero meron na kayong ginagawa ng mga action steps para nga ma-centralize etong waste management and flood control. Meron bagong plano after nung nangyari yung issue sa flood control o parang status quo ba tayo pagdating dito? Actually, since 2003, ang flood control ng Metro Manila ay nasa MMDA. Galing sa DPWH. Pero yun nga lang, for whatever is
for whatever reasons, may mga time na may in-implement ang DPWH ng mga projects. Depende naman sa pondo kasi yan. So kung may pondo para dito, sige, go. It's a high visibility project. Ang mga leaders natin ay gusto rin yan na ibigay sa kanilang mga sa kanilang mga constituents itong mga project na to. So nangyayari yan. Last October, General, ay pumunta ako ng Tokyo para tingnan yung kanilang flood control system. Mismo yung pag-manage ng flood control. Yeah. Sa Japan kasi, 75% ng rainwater na ko-collect nila at nagagamit nila to become potable water sa summer. At the same time, in the process, creating electricity and energy. Sobrang linis ng kanilang mga cisterns, yung pinagdadaanan ng tubig, baha. So malaking bahagi nito, tayo kasi halos 1% lang ating na-impound na tubig ulan. At syempre, problema din yung ating impounding dahil ang Laguna Lake, ang baba na lang ng lalim dahil puro silt na yan Ibig sabihin, kung gusto natin talagang gamitin yan, medyo kailangan natin ng massive na integrated approach mismo sa Laguna Lake. Paano hindi mo pwedeng tanggalin yung silt niyan nang hindi mo nilalagyan ng dike sa paligid niya? Kundi babalik lang uli yan At hindi mo pwedeng gawin yan nang hindi mo aayusin yung Marikina watershed. Dahil halos wala lang puno yun Ibig sabihin, yung lupa ron, lahat pumupunta sa Laguna Lake. So kailangan ng integrated approach. Pero logical yon na yung ating water impounding ay yung lake. At yung lake na yan ay magagamit natin para sa source of potable water. Okay. Pero kailangan mo yan lagyan ng spillway. Ano pag napuno yan, saan pupunta yung tubig? Parado na yung napindan yung dating spillway, yung luma. So tama yon, pero ibig sabihin at this point wala pang ako nakikitang plano para ayusin yung main water impounding na yan. Na in a way, yan yung water cisterns sa Tokyo. I think ang problem kasi ng MMDA ngayon ay especially ngayon nga papalit-palit nga yung leadership. Mismo kayo, you only have less than half a term left para makapagawa ng tamang plano at yung continuity. So kahit naman gumawa kayo ng mga bagong plano ngayon, paano yung ma-assure yung continuity nun, yung magkaroon ng master plan for let's say flood control nga. Paano kung kinuha natin as a consultant yung mga Japanese? Ba't nga ba dati hindi sila kinukuha as a consultant? Ang kinuha natin dati mga Dutch tsaka Belgian. Kasi magagaling sa water management. Yun naman pala, okay. Pero bakit hindi na-implement? At ano yung balak nyo ngayon? Kasi obviously yung term mo, you're only looking until 2020 unless, tignan natin kung ano mangyari sa eleksyon at sino maging presidente at kung matutuloy pa yung termino nyo pagkatapos kasi co-terminus ka with the president, anong plano nyo in the remaining years? Ang MMDA naman may continuity rin dahil meron naman tayong may mga permanent position dyan. May mga career positions okay. dyan. May mga director tayo, hanggang assistant general manager lang naman ang presidential appointee dyan Pero yung mga directors dyan, may mga permanent status yan. At we have very, very wonderful and very competent technocrats in that area. In MMDA. Yeah. At ang sinasabi niyo, yung drainage master plan, meron tayo sa Metro Manila. Actually, funded pa ng may mga foreign assistance pa regarding dyan sa yung flood control master plan natin, yung drainage master plan na buong Metro Manila. Meron yan. Ini-implement na natin yan at sinisiguro lang natin na ang implementation niya is together with the LGU at ang mga stakeholders na involved ay talagang may buy-in sa project. At tapos yung sa Laguna Lake naman, andyan naman ang LLDA na katuwang din natin sa pag-ensure na Laguna Lake remains to be viable and buhay na body of water. Together, pareho rin sa Manila Bay. Meron din tayong separate body na nagmamanage. Actually, pag nasimula mo yan, hindi naman ganun kadali na itapon na lang yan. Although nangyayari yan. Halimbawa, noong 2015, kumuha kami ng master plan. Na noong 2016, sinubmit namin sa bagong gobyerno at nag-iwan kami ng 1 trillion na savings. Ibig sabihin, hindi yan zero. Meron silang pagsisimulan. Ang problema, tinapon sa basurahan yung master plan Pati yung mga trillion, tinapon At doon nagsimula yung libo-libong flood control projects. Na hindi pwede. Hindi viable yung libo-libong flood control projects. 14,000 yun nung panahon ni Digong. Hindi ko maintindihan. Paano mo ma-imagine ang 14,000 flood control projects? Pero yung master plan, nakadikit yan sa science Meron yan geomapping Alam yung mga pinanggagalingan ng flooding. Alam yung mga water basins river basins. Alam yung mga watershed ang pinanggagalingan ng erosion. So hindi tayo nagsisimula sa zero. Meron diyang science. Ang kailangan lang talaga ay leadership
at saka implementation yan. Pero pag nasimula na yan, halimbawa waste management na talagang integrated, flood control na integrated, drainage na integrated, ay kahit sino pa yung pumalit, mahirap na yan baguhin. O, halimbawa, yung ginawa ng DPWH ay pinaliwanag na ito ang source, ito yung cost ng mga ginagamit dapat sa public works. Aha. Kahit sino yung pumalit na gobyerno, hindi na pwedeng baguhin yung costing. No? May hirapan na sila. Sobrang garapal na yon. So, pwedeng simulan yung mga ganyan na hindi na pwedeng basta-bastang baguhin. Pag sinimula mo yung, halimbawa, yung Laguna Lake Project, ang pipirmahan mo dyan, kung ODA yan, long term, 20 years yan. No? So, hindi na yan pwedeng balik-balikan pa. Meron na yan terms of reference. So, dapat ganun yung gawin. Kahit pagpalagay mo na less than 3 years na lang yung natitira. Okay. So alam mo, nakikita ang problema talaga dito. Kung sinasabi mo nga, tama nga naman, may mga technocrats naman talaga sa mga iba't ibang ahensya na career officials. Okay. So yung problema talaga ay communication. Kasi hindi alam ng mga ako, sa totoo lang mahilig ako magbasa, pero wala akong naririnig eh. So baka yun ang kailangan ng MMDA gawin ay mas maging proactive sa pagko-communicate ng mga programa nyo, mga ginagawa. Yung ginagawa mo ngayon, mga roadshow, making sure that nakakapagsalita ka sa mga iba't ibang mga either podcast, vlogs, mga news, para malaman. Kasi sobrang importante yan. Kasi otherwise, parang lumalabas sa tulad ko. Kaya nga, gusto ko itong makausap. Sabi ko nga kay Ronald, magandang makausap natin ikaw. Kasi hindi ko alam kung anong ginagawa ng MMDA ngayon. Naalala ko lang sa MMDA, alam mo isang naalala ko, nung panahon ni Bayani Fernando. Yung, ako na kung naalala nyo to, yung pag may mga nagja-jaywalking, meron siyang pink na basang tuwalya na literally nakikita mo sinasampal yung mga tao ng basang tuwalya. Medyo natatawa ako. Human rights violation doon, pero natatawa ako kasi talaga. Mas performative yon, mas performative, di ba? Pero yung impact nun kay Bayani Fernando, yung mga palengke. Yung mga palengke na nililinis niya. Na nakaka-cause ng traffic. Yes, halimbawa, yung Cloverleaf, halos kalahati ng EDSA, ino-occupy nun. Yun. Yung mga ganun ba? Yun ang naalala ko kay Bayani Fernando. Pero yun ang ibig sabihin na baka ang hinahanap siguro din natin ngayon dito sa MMDA, yung mga ganung low-hanging fruits. Although yes, performative, pero nakikita ng tao yung mga pagbabago. For example, itong recently, yun nga, yung pagtanggal na, tinanggal na ba yung Mount Kamuning? Tinanggal na yun? Tinanggal na ata. Hindi pa naman. May alternatibo nga lang. Ginawa yung alternatibo malapit doon na mas maganda, may elevator na. Pero bubuwagin yun. Bubugi. Okay, so good. Yeah. So, tapos nakita ko nga, and hindi ko alam kung ano yung involvement ng MMDA dito, yung parang bagong ginagawang pedestrian walkway na may bike lane sa along EDSA. MMDA project ba yun? DPWH project. Ang MMDA nag-assist lang sa traffic management and control pag nagtatrabaho sila. Hindi ba dapat MMDA-led yung ganyang proyekto? Well, part of the government pa rin. Kung depende na rin kung ano sasabihin ng presidente, kung sino magli-lead ng mga trabaho may. Okay. So, kasi yung isa sa mga trabaho ng MMDA, so move natin to sa usapan naman ng traffic. Ito ay isang long-standing problem sa Metro Manila, yung traffic. At MMDA is the lead agency para pagdating sa issue ng traffic, hindi ba? Yes. O bakit tingin mo anong plano nyo para ma-improve ang traffic sa Halimbawa, dagdag lang, General. Yung renovation ng EDSA na led by MMDA at saka DOTR, kamusta na yung status niyan? Nakakabawas na ba ng traffic sa inyong studies? Kung napapansin nyo, kung maalala nyo, before the holidays, nagkaroon na ng mga advisory regarding sa magiging Armageddon yung EDSA kasi magre-repair nga, and then the holidays happened, bumalik kami ng January 5, then nag-inspect kami, the next day, January 6, trabaho na. Nagtanong ang media, tapos na ba yung sinasabing rehabilitation ng EDSA? Sabi ko nila, hindi niya yata naramdaman, ano? Well, because tapos na ang first phase. Nagawa na ang first phase na hindi naramdaman, hindi nangyaring Armageddon. Because, well, una, the DPWH and the MMDA work closely together na ensure na habang may ginagawa ang DPWH, the MMDA people are there assisting traffic. At tapos, in fairness kay Secretary Vince, no? And all credits to him,
ang ganda ng teknolohiya ng DPWH ngayon sa sa asphalt overlay. Before, ang asphalt overlay, pag bago, alam mo kaagad na bago eh. Yes. Kasi dumidikit sa gulong at naramdaman mo Yes. talaga na nagkakalansingan sa pangilalim ng Tama. matso. Oh. Ngayon, hindi mo maramdaman yan dahil after 4 hours, the asphalt is so strong and so napakatibay na talaga pag dinaanan mo, parang runway. Walang Ang galing, ganon. Wala. And it was 4 hours. 4 hours dying. Because the technology has been there. Ang kwan lang paano mo gagamitin. Parang flood control yan The technology has been there for years. Yung parang waste management yan Halimbawa, 40 years ago, pumunta ako sa Sweden sa Helsingborg. Tinignan ko yung kanilang waste management. Ang galing! Yung separation, waste, yung transformation ng waste. Ibig sabihin, hindi yan bago. Ayun lang, kailangan lang nating kunin. Kumbaga ngayon kasi, ginagastosan na talaga ng tama. Well, yun yung nakakadyaw pa minsan na kaya naman pala. Even yun the na nga president eh. have said it lately, di ba? Kaya naman pala ba't hindi natin gagawin? Yun nga nakikita natin ngayon For example, balik ako sa footbridge kasi natutuwa ako. May elevator na dati wala man lang bubong. Ngayon may bubong. So kaya naman pala. Yes. So obvious na nakikita natin yung problema ay yung korupsyon. Na yung pera talaga ay nabibigay na lang mga kickback dito kaya walang nalalagay sa proyekto. Maganda ang EDSA ngayon In fairness pag dinadaanan mo. Definitely. Napakaganda ng EDSA. Oo, di ba? Like, nga dati pag tumatakbo ka, mabagal ang takbo ng mga kotse kasi nga lubak-lubak. Dahil ngayon, smooth na sobra, bumibilis ang takbo ng kotse, mas nagpa-flow na ang traffic ngayon. Hindi. Lalo na pag natuloy na yung subway. Oo, yung pa. Yes. Isa pa yun. So, medyo years pa ang ating aantayin para matapos ang first phase. Although sa ngayon, ongoing na ang construction. Okay, paano naman yung yung bus, ang tawag mo doon? Bus carousel. Bus carousel. Kumusta yun? Kumusta yung sistema yan? The bus carousel is being managed by the DOTR. DOTR yun? Yeah. Okay. Merong nagmamanage talaga dyan and ang kanilang enforcement dyan yung SAIC. Kasama na mga tiga DOTR at saka yung Coast Guard personnel na nagtutulong dyan para i-enforce ang mga regulations about the bus lane. And it's very good. It's doing very well. Okay. Pero nakikita kong problema din sa busway na to, no? Ay, minor lang, pero di ba nasa gitna siya, di ba? Lahat ng mga nasa gilid na daanan ay hindi pa rin dinadaanan ng mga motorista. Dadaan pa rin sila sa mga underpass, overpass, kaysa dumaan sa side, sa service roads na dating ino-occupy ng mga buses. Ngayon, parang underutilized naman yung mga lugar na yun. May mga balak ba ang MMDA para ma-utilize siya na maayos at ma-direct ang iba naman traffic para dumaan doon imbis na dumaan sa underpass? Well, sa atin ngayon, mas gusto nga natin ang reduction ng volume talaga. Reduction ng volume. Reduction ng volume ang ating ginagawa para sa mga kotse dahil talagang overcapacity na ngayon. Ay, tanong gawin mo. We really need to do something about that. So, it could be policy, it could be engineering, it could be another strategy na pwede nating gawin para mabawasan lang ang load ng EDSA everyday. Ibang bansa kasi, tinataasan nila presyo ng mga vehicles. No? Sa atin kasi, status symbol yan. Para mga Amerikano, pag may kotse ka, marami kang kotse, para mataas ang tingin mo sa sarili mo. Oo nga. Pero ikalawa, ang mas medium to long term yan, mass transportation. Yun yung mga... So, iba't ibang level yung solusyon. May policy, may taxation, no? Merong mitigation. Pero in the future, talagang ang solusyon dyan is mass transportation. I'll give you my thoughts on this. Kasi ang problema nakikita ko ay pag nakikinig ako dati sa, hindi ko alam kung MMDA ba yung nagbabanggit dati noon o yung DOT o yung LTO sabihin na, dapat ang mga tao ay, dapat nagsasabay kayo, wag na kayo magkotse. Tapos pag nagkukotse, yun ang isa solusyon, taasan yung taxes. Pero sa akin, imbis na punishment, incentivize in a way na gandahan na ang public transit to the point na mas gusto mo mag-public transit kaysa gumamit ng kotse. Ang problemang inconvenient ng public transit, number 1. Number 2, isa pang problema ay yung pollution. Ang lala ng pollution sa Metro Manila na ako, kakabanggit mo nga lang, di ba? Nagsusuot ka ng mga gas mask sa industrial level pag nagbibisikleta ka. Kung maganda ang pollution, kung kumbaga kung maayos ang hangin sa Metro Manila, magbibisikleta ako o tatakbuhin ko pa yan Halimbawa ngayon, pag tumaas yung presyo ng gasolina, baka magdoble, sigurado mababawasan
ang volume. No? Yun. Parang related yan sa policy. Okay. Dinidincentivize mo yung mga tao. At dahil bawas ang gagamitin gasolina, bawas din ang pollution. Oo. Diba? So parang pwede mo i-link yan sa policy eh. Pero meron ba kayong mga plano in terms of the mga proyekto to be able to alleviate traffic? I understand na yes, of course, reduction is the way to go. Pero in light of the fact na reduction may not be happening anytime soon hanggang magawa tong subway project, which is going to happen pa in 2032 ba? Ang 2032. 2032 ang First target. phase. First phase ba lang yun? First phase. Oh, so in the meantime, between now and 2032, ano yung mga parang pinaplano nyo to alleviate the traffic more? Well, kung titinan, andyan na, pinapublish natin ang active mobility, pinapublicize natin ang active mobility, bisikleta, walking, and ang isa lang naman, naging chicken and egg ang nagiging discussion na pagandahin mo ang bike lanes and protect the bike lanes and protect it with policies, dadami yung siklista. Pero may sinasabi rin na, padamihin niyo muna ang siklista bago natin bigyan ng, chicken and egg. So, kasi nga, pakita na agad na dito sa EDSA, isang bisikleta, isang araw, 1,700 bisikleta. Pero ang motor naman, 170,000. Yes, So that is 1:100 ratio. So, kaya binibigyan ng sinasabi na dapat dito tayo sa mas maraming customer ang ating Gusto i-address. ko ang kamustahin eh. Pero nagiging chicken and egg nga. Dahil alam natin na in the future, way to go talaga ang active mobility. Hindi talaga tayo pwedeng, hindi sustainable yung motorized transport, especially sa Metro Manila, na napakaliit lang ng lupa. Biro mo yung lost hours ng mga tao. Oh. Alis sila na maaga para pumasok. Tapos uuwi sila ng gabi. Wala na silang oras para sa pamilya. Oh, yun. Tapos nauubos yung panila. Yung lost time pay mo na hindi ka naman nababayaran. So, ang laki ng impact na eh. Kaya talagang the way to go in the future is mass transportation. Paano mo dadalhin yung iyong workforce sa pinagtatrabahuhan nila? At the same time, may oras pa sila sa kanilang pamilya. Alam mo? Yun yung mahalaga rito eh. Actually, 2 years ago, nakakita ko ng proposal ni Ramon Ang. Hindi ko alam kung anong status ngayon nun. Ano yung sa Pasig River? Hindi, an elevated highway. Along the Pasig River. EDSA. Along EDSA. Ang sabi niya, kayang gawin in 2 years para hindi ganun ka-disruptive. At dahil elevated siya, para siya mga bakal Parang Lego. I-assemble siya. Ang trabaho lang talaga yung patungan. Sa gilid. Oo, sa gilid. Yun doon lang nga medyo may disruption. Pero hindi siya major dahil nga yung mga poste itatayo. Pero ang gagawin diyan ay mga metal bridges na i-assemble mo. No, galing yata sa France or somewhere yung pag-assemble niya. So, hindi ko alam kung ano status nun, but that's doable. At hindi masyadong disruptive dahil 2 years lang. Pero madodoble mo yung EDSA. Pero then again, kailangan sabayan yan nung pagbawas ng volume. Kung madodoble naman yung volume ng sasakyan, no? Bali wala rin kahit na doble mo yung dadaanan. Hindi ba kasing ako lang hindi ko lang I'm sure hindi ko naman to napag-aralan pa pero yung mismong MRT, nang nakikita ko talagang problema. How many times have I tried? Actually, I've tried sumakay sa MRT Pag nakita ko pa lang yung pila, papasok sa MRT, naglalakad ako. Ilang beses ko na yun, nakita ko, maglalakad na lang ako. Naglakad ako, pauwi, galing Makati, nilakad ko hanggang Mandaluyong. Sabi ko kasi hindi, mag-aantay ka dito. Lalakarin ko, mas mabilis pa, tatakbuhin ko, mas mabilis pa Hindi ba solusyon yung parang dagdagan mo na lang ng mga trains, yung MRT, damihan lang para lang ma-accommodate yung volume na yon? Yeah, yun talaga ang direction dyan. Actually, market forces naman ang didikta nung carousel, nung MRT, and many other transport systems, mode of transport natin. Market forces ang nagdadala. So, ngayon nakikita naman ng DOTR uli ang MRT, except for the line 1 na LRT. Pag nakita naman na may demand na ganun, I think we can adjust. Actually, lately lang, may mga yung matagal na nakatenggang mga bagon, pinaandar na, pinatakbo na. Meron na. So, nadagdagan nga yung mga train, yung mga cabins. Okay. Pero you can only absorb so much. Okay. Dahil ang dami kasing tao, dyan talaga ang gumagamit. Kaya Yes, talagang mahaba talaga. Okay. General, so pinag-usapan natin ngayon yung issue ng traffic at yung pedestrians. Yeah. Ano yung balak natin gawin with regards to the pedestrian walkways? Kailangan talaga mas malapad At kailangan may mga
sa mga ibang bansa may mga ilaw yan paggabi para alam ng tao kung saan mga tawiran. Tama, Chris. A lot of resources, financial resources, ang ina-invest na ng gobyerno, both from the national at saka sa local, para to make the city walkable and bikeable. No? Andiyan na ang infrastructure at everyday ini-improve yan. Tuloy-tuloy ang paggawa niyan. Kaya sa EDSA, nakita nyo, may ginagawa ngayon ng mga bike and pedestrian lanes. No? Ngayon, ang natira na lang dyan, yung part naman ng tao na gamitin yan. Yes. Okay. Kaya nag-advocate nga ako ng bike to work para i-integrate ang exercise sa daily grind. As of the moment, syempre, marami pa ring dahilan na pwedeng i-cite para huwag kang mag-bike. Yes. Pero kung gusto mo, may paraan. Ngayon, isa sa mga requirement nga lang dyan, ang hindi pwedeng na-negotiable at this point is yung mga end-of-trip facilities. Kailangan pagdating mo naman sa opisina mo, pagpapunta ka sa isang galing bahay mo, pinagpapawisan ka, Yes. kailangan mo ng mapaliguan man lang, makapagpunas ka, makapaligo ka, makapag-change into clean clothes, office clothes, para maghapon, komportable ka naman. Hindi naman pwede yung ginamit mo na damit habang ikaw ay nagbibisikleta, yun din ang gagamitin for the rest of the day. Kaya, non-negotiable yun. Pangalawa, pag sa ganyang situation, no, kasama dyan yung promotion na lang kung Yes. paano mo i-promote sa ating paano namin i-promote sa ating mga kababayan na despite all the negative reasons para huwag kang magbisikleta, you'll do it despite all these mga challenges. Oo. Kasi sa ngayon, ginagawa naman ng paraan ng gobyerno yan. Pero Okay. hindi nga instant yan na may bike lane lahat. Lahat protected. Lahat susunod sa batas na nagpo-protect niyan. So, talagang may ginagawa naman ng gobyerno diyan, pero hindi yan instant. Pero the need for the bicycle to be used as mainstream public transportation, yung active mobility, walking and biking, ngayon na natin kailangan eh. At naintindihan ko rin naman yung argumento na sinasabi nga na karamihan naman ng ating mga kababayan ay hindi nga mahilig magbisikleta. Kasi nga naman, tama yung sinabi mo. Kahit ako mismo aminin ko, pag sinabi mo saan magbisikleta ako, galing sa bahay ko papunta dito, malapit lang yon. Pero pagpunta ko dito, di ang basang-basa ako ng pawis, ang baho-baho ko, amoy araw ako. Siyempre, hindi naman ako pwedeng humarap sa podcast sa ganun ang itsura ko din, di ba? So, I think matagal pa bago tayo umabot sa punto na mas maraming gagamit ng bisikleta. Well, hopefully it will be sooner. Kasi, yun nga, ako nagagawa ko. Ever since when I was in 2007, I was in Quezon City Police District. Binabay ko ang bahay. In 2000, even earlier than that, 2003, nasa Krame ako. I bike to work. 7 kilometers lang yan eh. And dahil nga nung lumakas na ako na bata pa ako nun, wala nang challenge yung bisikleta na 7 kilometers, naglalakad lang ako pa uwi, kasama jogging, kasama Oo lakad. nga. Pero mainstay talaga yung mask para medyo protection sa lungs. Yes, so... Now, sa ngayon, I do hope na ang paggamit ng bisikleta ay mag-pick up na kaagad. Kaya nagagawa ko kasi yon dahil yun nga, sabi ko, may paliguan ako. Ang mga police stations, may paliguan. yun. Yes. Sa ngayon, ang MMDA, meron na kaming shower room na ginawa para sa mga empleyado. May heater pa. Oh, wow. May water heater ang aming, Wow. sa mga tao dyan sa paligid ng, halimbawa, sa mga Ortigas Center. Pag kayo ay galing sa bahay nyo at kayo nagbisikleta, pupuntang Ortigas Center, kung walang water heater at wala kayong shower room dyan sa inyong mga buildings, punta kayo sa MMDA dyan sa aming Motorcycle Riding Academy sa kanto ng Julio Vargas corner Meralco Avenue. Meron kaming Motorcycle Riding Academy dyan. Meron kaming parang 7 cubicles ng shower room na meron kaming water heater. Sorry, sinasabi mo ba that's open to the public? Yeah. The public can go in and take a bath there. Basta sila yung nakabisikleta ha. Oh, Hindi- basta wag lang yung... Actually, joke lang yun na bisikleta lang. But if you're walking at feeling mo malagkit ka, gusto mo maligo, go ahead. Oh, wow. No Yes. way. I'm going to hold you up to that. Oh, Baka yes. pumunta ako doon ng isang araw, maliligo ko doon. Pwede. Talaga, Pwede maligo ron, yes. Kasi nag-ensayo ako sa may ultra yung sa track oval. O kung may shower naman doon. Pero let's say Yeah. for example, naglakad ako pumunta sa kabilang side sa may Julio Vargas, pwede ako maligo doon. Yes. Ah. Kasi nga, ang gusto nga namin makita na para bang
ang model is, di ba, yun, kasi sabi mo, sa Ultra, nagtatrack ka, merong shower. Ah. May mga sports facilities, may mga private Yes. gyms, may badminton, merong shower. May basketball court na for rent, may shower. Ganon din dito. Ngayon, ang tingin namin, buong Metro Manila or buong area nitong Julio Vargas, malaki itong, ang buong Metro Manila ay isang malaking gym facility. Na pagkatapos mo mag-exercise, eto sa Julio Vargas, dito sa MMDA, meron kang shower. Okay. Which yun ngayon ang aking pinopromote sa ibang mga businesses. Okay. Na mag-provide kayo ng shower room sa inyong mga empleyado so that they will look at walking and biking to work as something feasible. Yes. Kasi pagdating nila sa kanilang mga opisina, makapag-change sila. Ayun, okay. Pero at the same time, nakikita ko din ang problema lang, may mga ibang areas din naman sa Metro Manila na medyo mahirap magbisikleta. Perfect example, Julio Vargas. Yeah. Papuntang papuntang C5, di ba? Galing Meralco, papuntang C5. Ang hirap nun dahil ang steep nung climb na yon. Ngayon, naglagay sila ng bike lane doon. Naalala ko to kasi tinitignan ko, wala namang nagbabike dito dahil sobrang taas niya. Hindi naman. Well, para sa'yo. Hindi, ito ngayon. Galing Meralco papuntang Julio Vargas, pababa yun. Galing C5, papuntang Julio Vargas, papuntang Meralco. Pataas. Yun ang pataas. Yun ang mahirap. Kaya nakikita ko walang gumagamit. And I've seen people na nakabike na naglalakad na kasama yung bisikleta kasi ang hirap nung na yun. Na parang tingin ko lang nasasayang yung lane. Kasi, di ba, may bike lane ka. So, yung isang lane, wala na dahil kalahati nun o 1/3 nun para sa bisikleta. So, in essence, you have 1 1/4 lane o 1 3/4 lane na lang na natira para sa kotse. Hindi ba pwedeng gumawa na ng paraan na parang i-widen yung mga roads para ganun? O kaya ayusin na yung markings mo para kumasya pa rin ng dalawang kotse, 2 lane pa rin, tapos may bike lane ka at may pedestrian walkway ka. Ang tawag diyan, lane dieting. Lane dieting, pinagjejeta natin ang mga lanes natin. Ginagawa yan para sa engineering design na yan. Sinusubukan natin na as much as possible, nasa standard pa rin ang width ng ating mga lanes. Ngayon, pag nag-substandard na siya, yung hindi na nakakomunite ba, sabi mo, ng 2 lane, ang isa, talagang reality yon na despite all these improvements at pagpapabor sa mga siklista, hindi pa rin nagagamit. Pero yun nga, ang isa siguro nakikita nating component talaga, yung end-of-trip facilities, at saka yung secure ng bike parking, at saka at the end of the day, Chris, malaking bagay talaga yung stigma. Yeah. Kasi pag nagbabike ako, nung 2010, eto, yung walking at biking, na-assign ako sa isang kampo dito, sa isang assignment ko. Okay, sa gate ng kampo na yon, ang last na babaan ng public transport ng mga jeep is isang block. Less than a block. Mga around 300 meters away. Pagbaba ng mga tao doon sa pagbaba ng mga tao sa jeep, sasakay ng tricycle, ang distance mga 300 meters. Ang travel time is mga 2 minutes. Okay. Ang bayad 9 pesos noong 2009. Wow. Part ng aking trabaho during the time camp commander ako. Tinatanong ko yan, grabe naman kayo, ang lapit-lapit lang, ba't hindi kayo naglalakad? Oo nga, bakit nga ba? 6:30 ng umaga, ang ganda-ganda ng kalsada na yan. In 10 tries, hindi mo makukuha ang sagot. Hindi mo alam kung bakit? Tinanong ko sila. Sinabi nila sa akin at ako'y nagulat. Ano ang sagot? Hindi sa dahil tamad sila, hindi sa dahil mainit, hindi. Sir, kakahiya naman, baka sabihin nila wala akong pera. Ganon? Yeah. Kaya sabi ko, Kagulat yun kaya sabi ko, ganun pala ha. Kayo na mga naglalakad dyan. Sige, pagbaba mo, ito yung building natin, ito yung parade ground. Dito kayo sa parade ground umikot. So, nang makita nila na, commander pala, may Baltic na naman si Torre. Papaikutin din lang kayo pag kayo nag-tricycle, maglakad na lang kayo para diretso na kayo sa opisina nyo. And doon ko na-realize, ang paglalakad at ang pagbibisikleta, hindi fashionable, naging stigma. Wow! Hindi ko na-realize yung may stigma palang ganun. Ikaw, Chris, pupunta ka ba sa isang meeting sa Makati na nakabisikleta? Or magbibisikleta ka ba na naka-coat and tie ka? Hindi, kasi mainit. Iba naman yun, mainit. Aside from that, aside from that, maglalakad ka ba? Etong mapansin mo. May isang eskwelahan dyan, sa Katipunan.
Hindi, Wow. ang bagay, marami naman sila dyan. Dalawa lang sila dyan eh. So, Ito, may isang eskwelahan dyan. May isang malaking building ngayon na bago dyan. May isang malaking kondo oh. na ang mga okupante ay nandyan sa Oh. nag-aaral dyan. Nagkukotse pa. Di ba? Isa yun sa mga rason kung ba't napaka-traffic na lugar na yan. Ang traffic sobrang ng Katipunan, malala. Nagkukotse pa galing sa tapat na kondo. Di ba yung kanto ng Tatawid ka lang nun. Aurora Boulevard at Hindi, saka may yung... tawiran ba na maayos? Meron. Maraming tawiran, mga overpass. Pag gusto mo maglakad, pwede talaga eh. Although syempre may challenge nga. Sinasabi natin na may challenge. Pero Okay. stoplight naman. Ah. Pero talagang... ito pa. Bakit ma-traffic? Ito, dito naman sa Ortigas, merong isang reklamo na eskwelahan dyan. Na, Sa Ortigas. marami rin naman dyan, no? Ito, sa baba, meron akong pinuntahan ko at in-examine. Yung gate, syempre, isa lang ang gate nila. Oh. Ito na ngayon, pagbaba ng flyover. Flyover. Ayan na yan ang unang sasakyan. Tapat sa gate, baba ang bata. Alis. Alis. Sunod na car, higil, baba ang bata, alis. Ganun ng ganun eh. Lahat ng pila eh. So, pahaba na pahaba. Hahaba talaga. Tapos, nagbibisikleta ako. Dito naman sa Taguig. Dito sa service road. Nagbike ako papuntang DOST. Dati kong gawain yun. Oh, sa may Taguig, oh. Yes. Dati kong gawain yan. Okay. Talagang Quezon City to Bicutan. Ako'y na-assign doon. Oh, wow. Okay. Kaya nga, 27 kilometers na naman yun. It's Lang. an hour na. Malapit lang. Inulit ko ngayon. Lately, inulit ko. Ano naman napansin natin? May hospital. Madadaan mo sa service Oh. ng South Expressway. Dalawa ang gate. Makikita mo ang mga jeep. Pagdating sa unang gate, Para ulit. pagdating sa kabilang gate, para. May konting, may kailangan tayong baguhin sa mindset. Yes. Okay? So, dapat doon ko na-realize na may stigma, may pag-iisip ang Pinoy na gusto door to door. So, this is something na baka pwede nating ma-adjust. Na may understanding tayo na ang paglalakad ay isang hindi pang mahirap, kundi ito ay isang intelligent choice. Ito ay isang responsible choice. Ito ay isang maka-Pilipino at mga community na choice. Paglalakad at pagbibisikleta. Hindi ito dapat ma-label na pag nagbisikleta at naglakad ka, mahirap ka. Sa ibang bansa naman kasi hindi yun ang hindi yun ang tingin ng mga tao. Like nung pumunta ako, like for example, sa New York. Sa New York, karamihan ng mga nakatira doon walang kotse. At mas gusto nga nila walang kotse, nagsasubway dahil mas convenient na hindi ka nagkukotse. Ako din, kahit pwede ako mag-rent ng kotse, hindi, magsasubway ako dahil mas mabilis. Pag Pilipino nandun naman, ganun din naman ang pag-iisip. Oh, yun, exactly. Oh, bakit pag dito umiiba? Pero makita rin natin, hindi natin masisisi ng todo ang mga kababayan natin dito. Dahil, well, there's a while of a difference on the public transport ng Pilipinas at saka public transport ng bansa. No? Pero, we just have to support it. Isa munang makabayan na pag-move na talagang Pilipino at kasi magchichicken na yan eh. Yes. Alin ang mauna? Ang pag-improve ng public transport or ang pagtangkilik ng mga tao? Sige, General Torre, ito sa example ko sa'yo, Shaw Boulevard, for example. Sa Shaw Boulevard, pag galing ka sa may, sa may SNR, o basta doon, sabihin natin yung buong haba ng Shaw Boulevard, meron ako naisip bakit hindi gumawa ng maayos na pedestrian walkway kung hindi pwede bang overpass, o overhead na walkway? Kasi, kung may maayos kang walkway, maglalakad ang karamihan ng mga taga Mandaluyong sa Shaw Boulevard papunta sa mga Mega Mall, sa Shangri-La at mga iba't ibang lugar doon. Kaya lang naman nag-jeep yung mga tao doon dahil walang maayos na lakaran doon. Ang lapit lang doon, wala pang 2 kilometro yun. Kaya lang sa hirap maglakad dahil walang maayos na pedestrian walkway, kaya kadalasan mag-jeep yung mga tao. Hindi ba natin pwedeng ayusin yung mga gano'n? Kasi simpleng bagay na nakikita ko araw-araw. Sabi ko, simple lang na ito, pwede namang ayusin. Ba't hindi pa ayos? Yeah, totoo yun. Kaya nga, nire-reclaim natin ang mga sidewalks natin eh. Kaya sidewalk clearing, sidewalk clearing, tapos sidewalk improvement, ginagawa ngayon ng DPWH. Pero kung titignan mo naman, kung gusto mo talaga, may paraan. At kung ayaw talaga, may dahilan. Tingnan mo. Yung mga short route, may mga public transport pa rin na
dumating nga sa punto, di ba, pati yung trike, yung Oo nga, tricycad, oo nga. di ba, those are very short routes na Yes. dapat wala na yun. Dapat naglakad na lang ang tao. Isipin mo, umuupo, gusto mong nakaupo ka sa tricycad, may tao na nagpepedal para sa'yo. Oo nga. My goodness, bakit hindi na lang ikaw ang pedal ng sarili mo? Hindi mo kailangan ng tricycad, maglakad ka na lang. Napakalapit ng mga, di ba? So, mindset. Kailangan medyo konting, we have to really hammer in sa ating ibang mga kababayan na ang paglalakad ng konti ay responsibleng choice yan. Hindi yan dapat yan ipinagsasawa ng bahala. Push back a little bit. Naintindihan ko na tama ka naman doon sa mindset. Pero again, para sa akin, ako isang tao nga na mahilig ako mag-ensayo, naglalakad ako. Ako yung tipong pag alam ko ang aakyat ko ay 3 floors lang, lalakarin ko yan. Bababa, hindi ako mag-elevator. Pero yun na nga pag yung daanan, mahirap daanan, nakakawalang gana talaga. At sabi ko, ba't ako maglalakad? Ang polluted nito. Yung daanan ko, halos lalakad pa ako sa kalsada para makapunta sa pupuntahan ko. Hindi ko gagawin yun dahil inconvenient Totoo yun. Unless of course na from meeting to meeting ka, no? Gaya sa akin, from MMDA, hindi ko naman pinagkailan na sasakyan ang ginamit ko rito. Papunta rito. Napakalapit lang nito. Saan ba yung MMDA office? Sa likod ng SM Mega Mall. Julio Vargas. Malapit lang nga. Oo nga, tama ko nga pala. Malapit lang. Pero yun na nga. Nasasakyan ako dahil ito nga, papunta ako rito sa guesting. Yes. Dahil pagdating dito, hindi naman ito yung aking office. Yes. Wala ako palagi dito. So wala akong paliguan dito, wala akong palitan ng damit. No. Ang sinasabi ko is yung regular na office to house. House to office. Alam natin na pupunta tayo ng office. Alam natin na uuwi na tayo. No. So yun yung mga times na pwede mo talagang pag gusto mo may paraan talaga. Na pwede mong lakarin talaga kung gusto mong lakarin. Pwede ka magbisikleta kung gusto mong, kasi alam mo madudumihan ka Pagdating mo sa opisina, yan, bago mag-start ng opisina, agahan mo na ang pasok, makapaligo ka. That's what we are encouraging our employees. Kasama namin sa MMDA, kaya nga ang aming shower may hot water pa. So, yun ang ating gustong gawin na i-integrate ang daily grind. I-integrate sa daily grind yung pag-workout. Okay. Kasi maraming nag-exercise. Alam natin sa science, tanungin naman sa mga coaches, you only get strong kung ang pinag-uusapan natin is building your endurance. Yung mga endurance sports like marathon, like long distance biking, yung kung gusto mo rowing, kayak, whatever. Basta kung gusto mong magpalakas ng resistensya, sa weekend ka lang nag-workout na magpapalakas. Doon ka naglo-long run. Pero hindi pwedeng weekend warrior ka. Kailangan sa midweek may training ka. Yes. So makita nyo sa internet, marami dyan mga midweek training na mga short distances. Kung marathon ang target mo, yung 18 Weeks to Glory ni Hal Higdon, na mag-practice ka for the 42 kilometers, you do it in 18 weeks na training. Sa weekend ka lang, Sabado ka lang nag-10K, 12K, tapos 16, 17 hanggang matakbo mo yung 32 kilometers hanggang sa tatakbo ka na ng 42. Okay. But midweek, tumatakbo ka talaga dyan ng regularly 5 kilometers, 7 kilometers, 5 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, 5 kilometers, yung ganon. So, para yung endurance mo, yung katawan mo, ay hindi nabibigla delikado kasi yun every weekend, kung every weekend lang. So, eto ngayon, weekend pwede mong gawin yan dahil wala kang opisina. Pero, so, pag ikaw ay nag-opisina, magde-devote ka ng time sa weekdays mo. Yes. 3 times a week, 4 times a week, na pupunta ka ng gym, magte-treadmill ka na parang hamster, or kung ano man, swimming ka, or whatever na endurance building. Yun ngayon ang aking ino-offer na ini-encourage na instead of doing it in the gym, na magsasayang ka ng 1 oras na pwede mo pang gamitin para sa pag-travel back home at mas maaga kang makarating sa iyong pamilya, edi isama mo na, pagsabayin mo na yung exercise at saka yung travel home. Which I did in 2010, doon nga nung ako'y na-assign sa Cambagong Diwa, papuntang Quezon City. Kasi siyempre, nung nandun ako, tatakbo, ang sarap mag-jogging doon sa Cambagong Diwa. Kasi rolling ang oval doon Okay. So, 1 oras yun, mag-jogging ako. 10 kilometers, 1 oras. Tapos na-realize ko, sabi ko, teka muna, 1 oras ako mag-jogging.
Alas Tapos- 5:30 hanggang alas 6:30. Tapos magbibihis ako. Alas 7, sasakay ako ng sasakyan. Uuwi ako ng bahay. 8 o'clock na. Aba, teka muna. 5:30, sakay sa bike. Pag 6:30, 7 o'clock, nasa bahay na ako. Ayun. Kapag exercise na ako, parating sa bahay, talagang pawis na pawis ka, pahinga ng konti, paligo, and then pahinga ka na. Kasama mo ang pamilya mo. Yun, oh. Yun, alam mo, pareho tayo dun eh. Yun sa pag-iisip na gano'n. Ako palagi ko ini-integrate ang pag-iensayo sa araw-araw na ginagawang regular. For example, pag-grocery, gano'n kasimple. Bubuhat ko lahat ng mga, sisiguraduhin kong binubuhat ko yung mga grocery ko, gano'n. At yun nga ang importante na pinopromote natin sa ating mga kababayan na maging mas active, di ba? Pero hindi nga ganun kabilis yun di ba? Yeah. So ngayon, sige. So, napag-usapan natin yung traffic, mga pedestrians, at yung trabaho mo ngayon. Gusto ko lang malaman siguro, ano yung balak mo naman moving forward? I just wanna hear, short na lang to siguro, gusto ko lang marinig. What's your plan after MMDA? Kasi, I mean, I'm hearing talks right now na people would like to see you maybe possibly run for public office. Run? Kailan? 2028? Hell. Hindi ko na kailangan hintayin ang 2028 para tumakbo. Next month, mga May, nakakasana yung takbo laban sa mga bully part 2. Yung ganyang klaseng pagtatakbo. Meron sa May, okay? We did the first one, the first edition on November 16, 2025 doon sa Greenfield City, Santa Rosa. And ito supported by around mga 1,000 runners. Wow! So, it's an advocacy, takbo laban sa mga bully, part 2 na ngayon to. So, version 2, ganun uli. We just want to surface yung mga issues about bullying. I like that. Nakita natin na more than 60% ng ating mga kabataan ngayon nakakaranas ng bullying. Pati ako dati, nung bata pa ako, nakakaranas din ako ng bullying. Tingnan mo naman ang kulay ko. So, imagine mo kung anong tawag nila sa akin dati. Ini-imagine ko na lang. Yeah. Pero alam mo, nga masama ba yun na nag-i-imagine lang ako pag gano'n? Ako naman, hindi ko nun ang ibig ko sabihin. Yung padamay dyan ngayon. Yan kasi hindi wala naman ako sinabi. Nag-imagine lang ako ng mga desire ko kung anong gusto mo sabihin sa akin. Pero wala naman ako binanggit. Pero yung sa anti-bullying siguro diyan mo nakuha yung yung tapang mo. Well, everything, alam mo Chris, anak ako ng PC EP. Ang nanay ko ay teacher. We're not poor, pero we are far from rich, definitely. So, isa yun sa mga challenges ng kabataan ko. I walk 4 kilometers to school, 4 kilometers out, 4 kilometers back. Kaming mga magkakapatid, nagmamarcha pa nga kami sa kalsada. Natutuwa kami dahil ang tatay namin, nakikita namin na sundalo nga ang tatay namin. And those things made us physically and mentally, emotionally prepared us for the challenges in life. Kaya ako, hindi gaano nahirapan sa akademya Kasi ando na yung pagtuturo ng tatay ko at ang mga by force of circumstances siguro na masabi, every penny counts. So instead of the fare, lakad na lang. Wow, General Torre, dami kong natutunan sa'yo. Actually, yung isang mga natutunan ko talaga yung mindset. Yung palagi ko narinig sa'yo at ang ganda talaga nung lesson na yun. At sa totoo lang, I would love to invite you again. Sure. Mas mahaba pang usapan sana kasi tingin ko marami kang pwedeng ipasang mga leksyon para sa ating mga kababayan na kailangan natin matutunan kasi ang pagbabago na nakikita ko na kailangan nating bansa natin ay hindi lang sa pag-iimplementa ng mga programa ng ating gobyerno kundi sa pagpapalit ng ating pag-iisip. Yun ang kulang natin ngayon. Yun nga ang kailangan talaga na isa sa mga advocacy ko yan, kailangan talaga natin yan. If not many may have realized it, yung ating national security. Ang national security, ang definition niya nandyan sa internet. Google is your friend. Pwede niyo hanapin ang national security policy. Ang definition ng ating national security there is national security in the context of the Philippines is a state or condition wherein the people's welfare, well-being, ways of life, institutions, sovereignty, and the general, the values of the people are protected and enhanced. Tapos meron siyang diniscuss ngayon dyan na 7 elemento. Moral and spiritual consensus, cultural cohesiveness, economic solidarity, socio-political stability, environmental protection, territorial integrity, and external peace. So, pag tinignan mo yung first 5 na yun, pag-iisip lahat yun. Moral and spiritual consensus, cultural cohesiveness, andun yung the case of the Philippines, we are composed of 7,100 islands. We have
more than 100 languages and ethnicities different. Na ngayon ay pag tiningnan mo, pag nakita mo discussion sa internet, pag pinag-usapan ang politika, hindi lang miminsan, palagi mo makikita, it appears na ang political discourse, meron talagang part na nakakaapekto yung regional lines. Yes. Diba? Yes. So, paano ngayon yan kung ang Pilipinas dito dahil ikaw ay nandito at kami ay nandito at sila ay nandito at ganito ay nandito. Alangan namang iisa ang flag natin So, we really have to find within ourselves that strength of unity amidst our diversity. Hindi na natin wala na tayong magawa dyan. Diverse tayo. Physically, iba-iba tayo talaga Yeah. Hindi lang nga ang language natin, hindi nag-iiba-iba sa iba-ibang isla. Kundi sa iisang isla, magkakaiba na ang mga salita. Oo, pati anyo natin, iba-iba nga Yes, pero hindi pwedeng maging hadlang yon sa ating pagkakaisa. Dapat ang Filipino identity, maging isa lang talaga. At yun ang dapat nating i-discover. Matagal na ginagawa yon. Hanggang ngayon, medyo hindi pa natin sigurado kung ano ba talaga ang Pilipino. We have to really look deep in ourselves. Yun nga, ulitin ko yung unity within our diversity. Kailangan natin yun. Nako, at yun ang tanong na pag-iisipan ko ngayong gabi. Kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino. Ayun. At salamat sa oras mo, General Torre. At saka sa mga viewers natin, kung may mga tanong kayo kay General Torre o kaya may mga komento kayo, sulit niya sa comment section sa ibaba. At for sure, i-guest natin ulit si General Torre at gagawin natin itong mas madalas. Salamat sa inyo lahat. Ito si Chris and General Torre. Salamat sa oras Chris, niyo. maraming salamat. Okay. Sige, sa mga viewers, salamat sa inyo lahat. Magkita tayo sa susunod na episode.